okay lang ba ang non-pro kay InDrive. So ayun guys, merong bagong naghahamon kay Lalamove at Grab, which is etong si InDrive. So nag-apply ako agad guys kay InDrive, and then ayun, natanggap naman ako. So sa mga nagtatanong guys kung pang 4 wheels lang si InDrive, hindi guys. Meron na rin siyang pang motorsiklo, which is yung Courier. So para na rin siyang Lalamove or Grab. So ano nga ba siya? Parang Lalamove nga ba or Grab? Kasi si Lalamove is multiple booking, while si Grab is pang isahan lang. So 4 na yung delivery courier para sa motorsiklo. Nandyan si Grab Express, Lalamove, WeMove, tsaka itong si InDrive. Basta unang lumabas si WeMove guys, ang kaso nga lang hindi pa siya ganun kalakas. Etong si WeMove guys, maganda sana to para sa mga riders. Kaso nga lang wala eh. Hanggang ngayon hindi pa rin siya ramdam. Okay na siya nung December tsaka January. May mga booking na siya. Pero pagpasok ng February wala na naman guys. Kaya ito, try naman natin si InDrive. So nakapag-apply na ako and natanggap naman ako agad. So ano nga ba tong si InDrive guys? Nung natanggap ako kay InDrive, nabasa ko doon na kailangan daw ma-deliver siya on time. And nakalagay din doon na hindi ka daw pwedeng kumuha ng orders along the way. So ibig sabihin guys, isahan lang tong si InDrive. Pero ang kagandahan sa kanya is mataas yung fare. So para siyang Grab Express. So para sa akin mas okay to, unlike kay Lalamove. Kasi kay Lalamove kailangan marami kang booking. The more the better. Ganun yung kalakaran kay Lalamove. Paldo rin talaga pag marami kang booking, especially nung December kasi ang taas ng fare. Pero ayun nga lang, ang disadvantage niya is hindi mo alam kung gaano karami yung booking. Yung iba kasi isang booking pa lang halos mapuno na yung motor mo. Kaya pag minsan 2, 3 ganyan, punong-puno yung motor. Kaya yung ibang Lalamove rider is nahuhuli. Eh wala naman silang magawa kasi lugi din naman talaga kapag isahan lang or dalawahan ganyan. Kaya pinupuno talaga nila yung motor nila, which is para sa akin kung mabigat masyado yung booking, possible na malaspag. Ang bilis makalaspag ng motor yan guys, alam na mga yan, alam na mga rider yan. So yun yung nagustuhan ko kay InDrive kasi isahan lang. Malaki man or maliit yung dala mo, at least isa lang yung yung booking mo. Hindi mo kailangan punuin yung motor mo, hindi ka mag-aalangan na mahuli ganyan. Kaya para sa akin mas gusto ko tong si InDrive. Hopefully makapalag na siya kay Lalamove. Gusto ko nga mag-apply kay Grab kasi gusto ko rin talaga mag-Grab Express, yung isahan lang din. Pero malaki yung fare. Ang kaso nga lang hindi kasi tumatanggap ng rider itong si Grab So ang kagandahan kasi dito kay InDrive, hindi ka mamomroblema sa mga bookings mo na may mga customer kasi na nagmamadali ng booking kay Lalamove. Kesyo naka-regular lang ganyan, kailangan sila na raw yung inuuna. And kay Lalamove kasi yung priority niya is hindi na raw pwedeng sabayan. Pero syempre yung mga veterano sa Lalamove is nagagawan pa rin nila ng paraan para masabayan si priority. And ang kagandahan din kay InDrive is hindi mo na kailangang maghintay ng ibang kasabay. And dun kasi minsan natatagalan yung paghihintay mo ng kasabay kasi agawan yan guys. So kay InDrive, pagkakakuha mo ng isa, okay na yun, larga ka na agad. Kaya ito, nag-apply ako agad kay InDrive nung nabalitaan ko siya, and natanggap naman ako agad. So nag-apply ako, halimbawa nag-apply ako ngayon, kinaumagahan, successful na yung mga sinubmit ko na documents, and natanggap naman ako. Pagkatingin ko meron agad isang booking guys nung araw na natanggap ako, and ang taas nung fare. Yun yung nagustuhan ko, mas mataas talaga siya sa priority ni Lalamove. Kaya isang booking pa lang possible na pumaldo ka na. Kahit siguro dalawang long ride ka lang kay InDrive, papunta at saka pabalik, is okay na paldo ka na Hopefully gumana to, pumalag to kay Lalamove. Kasi si WeMove hanggang ngayon wala pa rin
Si InDrive kasi ano nagkakaroon siya ng commercial. Yun yung yun yung lamang niya kay WeMove. Kaya kahit bago lang tong si InDrive, actually bago lang naman tong si InDrive para sa mga motorsiklo pero medyo matagal-tagal na rin siya sa mga 4 wheels. Mas malakas tong si InDrive kung ikukumpara ko kay WeMove, dahil siguro doon sa advertisement niya. Yun yung pagkukulang naman ni WeMove. Sa niya lang na-advertise sa mga riders. Marami nang lumipat na riders. Ang kaso nga lang, lumipat nga yung mga customer naman hindi naman makalipat. So yun sana yung targetin din ni WeMove, mga customers, para magkaroon ng maraming booking, para pumalag din siya kay Lalamove. Ang kaso nga lang, mas marami kasing buraot na customer, kaya mas pinipili nila si Lalamove kasi mas mura. Pero ayun nga, may issue si Lalamove ngayon kay Tulfo. So hindi natin alam kung kayang ayusin ni Tulfo yung kasi ang dami rin hindi naniniwala So ano nga ba yung mga requirements kay InDrive? So una nyo munang gawin guys, download nyo muna yung InDrive app sa Play Store kung Android yung gamit nyo. And then pagka-download nyo guys, create lang muna kayo ng account. Actually lang naman, number o kaya email tapos password. And then once na maka-create kayo, may dalawang choices dun hindi ko alam yung una, which is para yun sa sasakyan. Ata yun, passenger. Tapos yung isa is courier. Yung courier yung piliin nyo guys, kasi yun yung para sa motorsiklo. And then after nun guys, upload nyo lang yung mga pictures na documents na hinahanap ni InDrive. Lang naman yun guys mga ORCR, license. Tapos kailangan mo na rin siyang kailangan mo na rin ng NBI or police clearance. So yun yung pagkakaiba nila ni Lalamove. Si Lalamove kasi once na matanggap ka, pwedeng to follow up na lang yung NBI tsaka police clearance. So dito kay kay InDrive, hiningi niya agad buti na lang meron pa yung hindi pa expired yung NBI ko. Sa May pa mag-expire yung NBI ko, kaya na-upload ko agad. And ayun, natanggap naman ako agad. Sunday ako nag-apply, Monday ng umaga pag check ko, approve na daw. So sinubukan ko, inopen ko agad, meron agad 2 booking. Ang napansin ko is halo yung car and motorcycle. Nakalagay naman dun kung 4 car only, ganyan. And then pag walang nakalagay na 4 car only, yun ata yung pang motorsiklo. So hindi ko pa natatry bumiyahe. So try ko next time. Ngayon kasi sinirap pa yung yung motor ko na niregister ko kay InDrive. Kaya hindi pa ako makabiyahe-biyahe. Pero next time guys, try ko bumiyahe kay InDrive. So check natin kung maganda talaga siya. Ngayon is pa isa-isa pa lang guys. Okay lang naman kasi bago lang din naman talaga siya. Hopefully yung mga priority na nagmamadali kay Lalamove is lumipat kay InDrive. And isa pa pala guys, kay InDrive, ang kagandahan kay InDrive is wala na siyang orientation. Hindi mo na kailangan pumunta sa office nila para mag-orient, ganyan. Unlike kay WeMove. So yun yung pagkakaiba nila ni WeMove guys. Si WeMove kasi kailangan mo magpa-schedule para sa orientation nila. So kailangan mong pumunta sa office nila sa Makati. So kay InDrive, apply ka lang online dun sa app nila. And pag natanggap ka, pwede ka na agad bumiyahe. And then sigurado may mga magtatanong dyan guys kung okay lang ba ang non-pro kay InDrive. Actually pro na talaga guys yung nire-require. Hindi lang naman sa InDrive sa lahat naman pro na lang talaga. Pero may mga nakakalusot lang talaga na non-pro. So kung non-pro kayo, try nyo. Kung makalusot kayo, swerte nyo. Pero ang nire-require na talaga is pro. Kailangan nyo na rin talagang magpa-pro. Sa lahat na ata yan kahit courier, pati nga kay Lalamove, kailangan pro na rin Pero may mga nakakalusot lang talaga na non-pro. So kung non-pro kayo, try nyo pa rin. Wala namang mawawala sa inyo kasi hindi naman ako naglabas guys ng pera. Siguro kung wala akong NBI, yun lang siguro yung yung pera na ilalabas ko. Pero buti na lang, meron pa akong NBI clearance. Kaya ayun, wala akong nilabas na pera sa pag-apply kay InDrive. So
So ayun lang naman guys yung napansin ko kay InDrive. Kaya kung may katanungan pa kayo, mag-comment lang kayo sa baba. Kasi hindi ko alam kung nasabi ko na lahat. Kasi baka mamaya may nakalimutan ako. And kung meron man ako hindi nasabi sa mga nakakaalam dyan, sa mga nakasubok ng bumiyahe kay InDrive, comment down below guys para ma-inform din kami. Kasi hindi ko pa na-try. Pero sa susunod na vlog ko guys, i-vlog ko sa susunod na content ko guys, i-vlog ko naman yung pagbiyahe ko na kay InDrive. Kasi kailangan ko ng ay focus tong si InDrive kasi ayun nga na-hack yung yung Lalamove account ko. So ayun guys, hanggang dito na lang. Maraming salamat kung umabot kayo sa part ng video na to. Sana wag niyong kalimutang mag-like at pa-subscribe din dito sa aking YouTube channel. See you on my next vlog. Peace out. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you